Hello, what's up guys? Sa video na to, ituturo ko naman ang tamang pagpalit ng Type-C na charging pin. So ito po yung ipapalit natin. So ang problema po ng unit na to ay hindi nagcha-charge. So Type-C po ang kanyang charging port. So ayan, ang model po pala nito ay Samsung A12. So ito po yung naging issue na wala pong reaksyon ang charging. Kahit balik-baliktarin mo ang pag-charge, kahit magpalit ka ng maraming cord ay hindi talaga mag-charge. So ayan guys, inon ko po siya dahil may laman po ang battery nito. Hindi talaga siya nag-charge. So nabagsak daw ito habang naka-charge. So possible na nasira ang pinaka Type-C na saksakan. So ayan guys, chinik po natin. Ayan, patasan muna natin yung brightness at subukan natin isaksak. Ayan, hindi po talaga nag-charge. Wala pong reaksyon ang charger niya. So, possible na may tama ang pinaka-charging port. So, ayan, tinesting ko yung charger ko. Sa ibang unit ay gumana naman. So, ayan, gumana po ang charger na tinesting natin. Pagdating sa unit niya ay hindi po nagcha-charge. Wala pong reaksyon. So, ayan, kung napapansin niyo po, inulit natin ay nagcha-charge talaga ang charger. So, ito po ang gagawin natin ngayon. So, paano ba yan palitan? So, ito po yung ipapalit natin. So, sa mga Type-C po na charging pin na hindi po ganun kadali magpalit nito kung hindi mo ito kabisado. Kaya dapat alamin mo ito. Unang-una, buksan muna natin. At bago ang lahat, shoutout muna tayo rito. Ayan. At sa lahat ng ating viewers na nanonood, shoutout po sa inyo. At sa gusto magpa-shoutout, comment lang po kayo sa video. So ayan guys, remove muna natin yan. Ingatan po ang fingerprint, pwedeng maputol. So hindi na po natin alisin yung taas. So sa baba na po tayo para mas mabilis ito maayos. So yan, tanggalin natin lahat ng screw sa baba. Dalawa po ang kabitan ng screw nito. So sa baba lang po ang bubuksan natin dahil doon lang naman ang may problema, hindi nagcha-charge. So ayan. So in-off naman natin kanina at wala pong maging ibang epekto yan. So ayan, ito po yung charging board. So madalas nito, pinapalitan po ng buo dahil pag Type-C po talaga ay ang dami pong paan yan. Hindi po ganun kadali magpalit yan at bihira lang po ang may available na charging port ng Type-C. Madalas po talaga, charging board po ang pinapalitan. Sa video na to ay magpapalit tayo ng charging port lang. So ayan, unang-una tanggalin natin yan. At ingatan nyo po yung gilid nyan kasi nandyan po ang pinaka microphone or mouthpiece. So ayan, una, gumamit po tayo ng plugs para mas madali natin maangat ang pinaka charging port. So ang dami pong paa ng Type-C. So ayan, natanggal na po natin. At ayan, meron pong seal dyan. So, tanggalin po natin. So, matigas po yan. Kaya ang mga Type-C, hindi basta-basta nasisira kaagad dahil matigas at meron silang sealed ang pinakapaa. So, ayan, linisan muna natin. So, sa pagpalit naman po nito, iba-iba po ang pagpapapalit. Yung iba naman, tinatanggalan ng tingga ang mga gilid-gilid. Pero sa video na to ay ang ginagawa ko dito, ayan, nilinis ko siya at nilagyan ko ng mga tingga ang mga gilid-gilid para naman sa akin, mas madali kumapit ang pinaka charging pin ang ipapalit natin. So ang original po pala ang charging pin na nilagay ko dito. Galing po ito sa unit. Mas maganda talaga pag galing sa unit. Sobrang tested at madali po talaga siya ilagay. Madali po siyang kumapit dahil meron ng tingga. So ayan, nalinis na po natin. Ayan, ito po yung luma niya. So wala na pong gamit yan. So possible yan, nung pagkabagsak, nasira ang mga paa. So ayan, ito po yung original na ipapalit ko. Galing po yan sa unit. So kapag galing sa unit, napakadali po ilagay. Kung meron po kayong mga ibang unit, ang dami pong kaparehas nito. Kahit sa mga Huawei na mga latest ay pare-parehas ang charging pin nito. So ayan guys, lagyan mo lang siya ng plugs at ipatong mo lang siya. Ayan. So ang heat na gagamitin ninyo ay 350 heat at air naman ay mababa lang. Depende po sa hot air na ginagamit. Hindi naman po yan basta-basta masunog kapag meron pong plug. So gumamit po kayo ng plug. So yun po yung pinaka-importante dyan para magawa mo ng normal at hindi masunog ang gitna. So ayan guys, ito po yung mouthpiece. Yan po yung butas niya. Pag nagkamali ka po niyan, kaya marami pong nagtatanong nung pinalitan ng charging pin ay nawala ang microphone. So ayan, hindi na sila marinig. So ayan, sobrang ganda po ng pagkakakabit natin. At makina po ang ginamit natin, yung pinaka-hot air. Hindi na po natin hininang yan at tingnan mo yung mga paa sa gilid-gilid ay talagang swak na swak po siya. Sobrang parang original pa rin ang pagpapalit natin. So ganun lang kasimple guys. Ayan, ibalik na po natin yung charging board. Isalpak natin yung flex, antena, signal po yan. Huwag nyo pong kalimutan yan kasi baka bumakjab ang may-ari. So ayan, kung napapansin nyo po, meron na pong kalawang sa frame ng speaker. So linisan na rin natin yan para mas maganda naman ang ating paggagawa. So nabasa siguro ito dati. So ayan, linisan muna natin lahat para mas malinis ang ating paggawa. At isalpak natin yung frame ng pinaka speaker. So ayan, ibalik natin yung mga screw lahat at i-test natin mamaya kung gumana ba ang ginawa natin at
yung pinaka mouthpiece dahil nainitan. So ayan, linisan muna natin yung pinaka speaker. So yan, dyan po lumalabas ang speaker, yan. So madalas po yan kapag tumatagal ay napapasukan ng dumi dahil magnet po yan. So namamagnet po yan ng speaker kaya madalas nadudumihan at humihina na. So ayan, ibalik natin yung fingerprint at isara natin at wag po kayong kukurap. I-test na po natin sa charging kung lalabas ba ang pinaka charging percentage. Kanina wala pong lumalabas at ngayon ayan 100% na ayos po natin. So ayan, linisan muna natin para mas maganda ang ating pagkakagawa at tingnan natin kung lumabas ang percentage. So ayan guys, kung lumabas na po siya. So tips ko sa mga, lalo na sa mga nagsisimula, pinaka the best na ilagay sa mga Type-C charging pin ay yung original na galing sa unit. Madali po siyang mailagay at sobrang tibay po talaga niya. Kahit magbigay ka po ng 1 taong warranty ay hindi basta-basta masisira. Dahil ang parts na ipinalit mo ay original. So meron naman pong replacement na bibili nito ay hindi ganun kadali, mahinang at possible na madali siyang lumuwag. So di kagaya ng mga original na mga galing sa unit na mga patay ay pwede natin ang pagpipisahan at pwede tayong kumita pa. So ayan guys, naka-on na po siya. Ayan, lumalabas po ang charging, naging 7% na po. Normal na po ang charging, wala na pong sakit sa ulo. So ayan, tatanggalin natin at itest din natin kasi kanina nung ginalaw po natin ang charging board ay pwedeng mawala ang mouthpiece. So ayan, i-try natin sa camera kung ayan, i-record po natin kung okay pa ba yung mouthpiece. So kapag mag-record po yan ay ibig sabihin okay yan. So ayan, i-play na po natin. Ayan, volumean muna natin. So medyo nakalow ang volume. At ayan, kung napapansin nyo po, tumutunog po ang record natin. So normal na po siya. Na-solve na po natin ang issue at wala na po itong sakit sa ulo. Sana guys, nakakuha po kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. At sana suportahan nyo po ang aking channel. Huwag nyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating video. Maraming salamat po. Hanggang dito lang po tayo. See you on my next video. Maraming salamat.